Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, pag-usapan po natin ito kung sitwasyon po ngayon ni Attorney Harry Roque, mga kabida, no? Meron kasing pahayag ito kung si Vice President Sara Duterte patungkol sa kanya hong kalagayan, kung saan po ay hinahabol po siya, mga kabida, ng gobyerno po ng Pilipinas, lalong-lalo na po ng Marcos administration, dahil sa kanya hong connection sa dating Pangulo, at kung ano-ano na lang po yung ibinibintang po sa kanya, mga kabida. At in fact, meron po siyang standing warrant of arrest po ngayon, dahil dun po sa human trafficking case na isinampa po, ng Department of Justice, laban po sa kanya, kasama yung si Cassandra Ong, at may connection pa rin doon ho sa Pogo issue. Okay? Eto, pakinggan muna natin si VP Sara, mga kabida, Yung video na ipapakita ko po sa inyo, iko-courtesy ko po ito, mga kabida, sa ang balita ngayon, Okay? Tapos magre-react po tayo dito ho sa naging pahayag po ni VP Sara, mga kabida. Narito po. Naawa ako kay Attorney Harry Roque. Sa totoo lang, pakiramdam ko, yung persecution sa kanya ay dahil sa pagpapakita niya ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte and syempre sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. No? Confident naman ako na sobrang galing na abogado ni Attorney Harry Roque na kaya sagutin kung ano man yung mga akusasyon, paratang, or kahit ano man yung persecution na gagawin sa kanya. Actually, wala akong advice sa kanya. Lagi pag nakikita kami, tinatanong ko siya kung kamusta siya at lagi ko siyang sinasabihan na mag-ingat siya dahil hindi titigil yon sa cancellation lang ng passport niya. Ayun po, recognize po ng Vice Presidente yung kanya hong suporta po ni Attorney Roque, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya siguro, hinahabol po siya ng gobyerno, pinipersecute po siya, dahil sa kanya hong connection po sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. In short, yung kanya hong loyalty, yung kanya hong katapatan po ay kinikilala po ng Vice Presidente po, mga kabida. Well, every time daw na magkita daw sila ni Attorney Roque, sinasabihan daw niya, in fact, kinukumusta muna niya, tapos sinasabihan daw niya na kaya mo yan, magaling kang abogado, kaya mong sagutin lahat ng mga akusasyon laban po sa inyo, Yun yung sinasabi ni VP Sara po sa kanya. Actually, nakakaawa po, mga kabida, ito hong sitwasyon po ni Attorney Roque. Kasi unang-una po, alam naman po natin yung kanyang katayuan po, nung nandito pa po sa Pilipinas. Isang sikat na abogado, kilalang kilala po, mga kabida, sa legal circle. Isang international law expert, at naging kongresista po. Ito hong si Attorney Roque. At naging presidential spokesperson po sa gobyerno po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tapos eto na po siya ngayon. Pinaghahanap, hinahabol, mga kabida, kung saan-saan na lang po napadpad. Okay? Nung una, sa Hong Kong daw ito, tapos bigla hong lumipat sa the Netherlands. Okay? Para bang para bang wala hong permanenteng lugar, ito hong si Attorney Roque. Ganyan ho yung kanya hong sitwasyon po ngayon. Okay? At may nakaambang arrest sa kanya, mga kabida, kung sakali hong hilingin na po ng Philippine government dun po sa International Police Organization yung tulong para po mahuli ito hong si Attorney Roque, kasi gaya ng sinabi ko po kanina, meron po siyang standing warrant of arrest dahil po sa human trafficking case po na isinampa po sa kanya ng DOJ, mga kabida. At aside from that, posible hong madedeport po ito, kung sakali hong hindi ho ma-approve yung kanya hong asylum request, dyan po sa the Netherlands, mga kabida, Kaya nga hanggang ngayon nag-aantay pa po ito hong si Attorney Roque kung kailan ma-approve yung kanya hong asylum request po. In fact, may mga intriga nga na lumabas pati yung DOJ nakisakay na ho dito, mga kabida, na
sinasabi hong dinisapprove daw ng Dutch government yung kanya hong asylum application. Kaya nga, siya po ay pumunta ng Germany at doon po nagtatago, parang ganun po mga kabida. Lahat po yun, lumabas po yan, yung intriga na yan mga kabida, at dahil daw sa isang Dutchman ang nagpalabas daw doon, at maging itong DOJ daw ay sumakay, In fact, mismo si Secretary Boying Rimulya po mga kabida ang nagsabi, base doon sa kanila kong information na natanggap, na hindi daw inapprove ng Dutch government yung kanya kong asylum application, kaya nagtatago daw sa Germany ito. Pero lahat po yan mga kabida ay itinanggi po ni Attorney Roque, at in fact tinawag po niyang fake news yung lumabas po na information o balita na siya po ay nagtatago na sa Germany dahil ho pinaghahanap na siya, hindi raw na-approve yung kanya kong asylum request o application, mga kabida. In fact, ngayon, nandun po siya sa The Hague, Netherlands Okay? Kung tutuusin, kung totoo yung sinasabi ho na disapprove yung kanya kong asylum application, sana ngayon, hinuhuli na po, ito hong si Attorney Roque. Kasi ho, unang-una po, alien na po siya dyan Okay? Yung passport application, hindi ko po alam kung kansilado na ba o under process pa yung cancellation po ng kanyang passport, mga kabida. Pero baka hindi pa po, kasi ho, nakapag-travel pa po siya sa Germany bago lang po, mga kabida, So most likely, parang it's about to cancel pa po, yung kanyang pasaporte po, mga kabida. At yung pananatili ho niya sa the Netherlands, hindi ho dahil doon po sa kanyang visa, kundi dahil ho sa kanyang application pa, mga kabida. So kung totoong na-deny po yun, okay, yung kanyang application, sana hinuli na po ito kung si Attorney Roque at i-deport na po, pabalik po ng Pilipinas. Kaya nga tinatawanan lang po ni Attorney Roque yung balita na dininay ng Dutch government yung kanyang application for asylum. Okay? So, hanggang ngayon, nag-aantay pa rin ito si Attorney Roque Macabida sa resulta po niyang kanyang asylum application, diyan po sa the Netherlands. Kaya nga, nakakaawa po, yung sitwasyon po ni Attorney Harry Roque po, mga kabida. Kasi, iniwanan niya yung kanyang pinagkaabalahan po sa Pilipinas, may negosyo po sa Pilipinas, iniwanan po niya dahil ho dito sa persecution po na ginawa daw ng gobyerno po ng Pilipinas, ng Marcos administration, dahil lang po sa politika daw, mga kabida, dahil lang po sa kanyang pagiging loyal at dikit po sa dating Pangulo. Alam naman po natin na yung mga kaalyado po ng dating presidente po ay pinag-iinitan po, mga kabida. Kaya nga siguro, alam na po siguro ni Attorney Roque yung kanyang kapalaran po at pinanindigan na lang po niya dahil ho sa prinsipyo po, mga kabida. Po. So, abangan na lang po natin, antayin na lang po natin yung application po ni Attorney Roque sa the Netherlands. Kung ito po ay tatanggapin po, mga kabida, hindi ho i-deny, mas mabuti kung tatanggapin po ito, po. Kasi may narinig ako sa kanya, may nakita po akong video niya na parang tinatap po siya ngayon na isa sa mga lawyers ng isang law firm po doon sa the Netherlands. Pwede hong gawin po niyang argumento po yun, na mananatili ho siya sa the Netherlands dahil ho sa possible job na pwede hong papasukan po ni Attorney Roque bilang isang international law expert. Okay? Diyan po sa the Netherlands po, mga kabida. So yun po, nagpapasalamat na din tayo kay Vice President Sara Duterte at least na-recognize po niya ito hong sitwasyon po ni Attorney Roque at yung contribution po mga kabida ni Attorney Roque sa Duterte administration
sa kanyang ama, na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, para po sa inyo, mga kabida, ano po ang inyong masasabi ho dito, opinion ho dito, sa naging pahayag po ni Vice President Sara Duterte? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.